innovation lang yung company niya before. Ano yun? Yung Lepra, yung Organic Creation, so yung dati niyang company, nag-innovate lang. Okay, nagkaroon na ng innovation. Ngayon, ang agandahan, ano bang business ng ating owner? Kagaya rin po natin, naging first timer, kumatin ng seminar, inaral yung negosyo, unang company niya, kumita siya. Nag-top earner po siya sa isang company na pinasukan niya. 7 million in 8 months ang kinita niya. Dahil inaral yung negosyo. Ang gusto ko lang isabihin, dahil alam niya yung ginagawa niya, so hindi tayo basta-basta maliligaw sa negosyong ginagawa natin. Okay? Ang good news pa dyan, matagal na. Proven na. Kasi 11 years na eh. Di ba? 11 years na po. Plus, ang kagandahan dyan, ano pang ibang business niya? Rebranding. Kung meron kang business na gusto mong simulan, may sarili kang product na nasa isip, wala kang source ng product, pwede nating ibigay dito sa kanya. Kasi meron po siyang direct partner, direct po sa manufacturing plant. Ayan, direct tayo sa manufacturing plant. Ang planta natin, internationally accredited. FDA Philippines, GMP, IDCP or Halal, and ISO certified. Dali mo ng North America, dali mo ng South America, Europe, sang kontinente man sa mundo, tanggap yung product mo. Why? Internationally accredited siya. Ayan kagandahan. Okay? Meron pa, yung mission, vision naman ni company. So, mahalaga to kasi parang ganito lang yan eh. Gusto mong pumunta ng Alabang, doon ka tumawid sa kabila. Doon ka nag-antay ng jeep. May masasakyan ka kaya? Wala. Papuntang Kalamba yun eh. Malabo, di ba? Ang ibig sabihin, dapat pag pumunta ka sa isang kumpanya, alam mo kung bakit nandun yung company. Alam mo yung purpose ng company pinuntahan mo. Baka mamaya hindi pala negosyo to. Mamaya illegal recruitment pala itong napuntahan nyo. O kaya naman human trafficking. Delikado. Tama? At least alam mo yung background ni company. Ang mission natin, mag-provide ng high quality products at the same time, ng opportunity para sa mga taong gustong kumita regardless of their background. Meaning, hindi mo kailangan na may experience ng itong business. Yan. Kasi ako nga, nurse nga ako nung nagsimula ako eh. Malay ko ba dyan, nursing graduate ako, nursing student ako. Anong alam ko dyan sa ganitong klaseng business, di ba? Tapos nursing ang tinapos ko, ano namang malay ko sa negosyo? Negosyo yan, magkaiba ang nursing. Di ba? Alam naman yung kliyente ko, turukan ko na lang turukan. Hindi pwedeng ganun, di ba? So, business kasi to. Okay? So, ngayon, pag-usapan po natin yung health. Kung may negosyo tayong magandang pag-usapan, number 1 is health. Sabi nga ni Thomas Fuller, health is not valued until sickness comes. Marami naniniwala, health is wealth. Marami naniniwala dyan. Kaya lang, hindi nila pinapahalagan yung health nila not until nagkaroon na sila ng sakit. Totoo yan. At ang Pilipino, naging aware nung nagkaroon ng pandemic. Imagine mo yung dating hindi naman nag-exercise, nung nagka-pandemic, nagja-jogging-jogging na. Nagbabike-bike na, nagji-gym-gym na. Kasi bakit? Alam natin na ang tao pwede magkasakit. Di ba? So, yun po talaga nangyayari. So, bakit ba tayo nagkakasakit? Ayan. So, bago yun, meron palang 10 sakit na pumapatay sa mga tao sa buong mundo. Number 1 po is heart disease. Yan, nakaka-alarma kasi ang dami po talagang cases. Pangalawa, cancer. Yung case ng cancer, tumaas eh. No, tumaas talaga yan dahil sa number 1, yung lifestyle kasi nagiging westernized yung lifestyle ng mga tao. Di ba? So, dahil sa ginagaya natin yung lifestyle ng mga taga-Europe, western countries, even Filipinos. Pansinin nyo, way back 1990s, meron bang cancer sa Pilipinas? Wala. High blood, bibihira. Ang may high blood, matanda. Bilang pa sa daliri. Aray. Tama? Pero dahil sa namana natin yung kanilang lifestyle, yun na, nagkaroon na ng iba't ibang sakit. Kumadat ng sa iba't ibang parte ng mundo. Okay? Ito po nakakabahala, yung number 8. Kasi Alzheimer's, hindi naman siya hindi naman siya normal na cause of death before. Pero ngayon, dumadami na siya. Okay? So, ayan po. Ang tanong, bakit ba nagkakasakit ang tao? Dahil po sa cell damage. Ang cell mo, nung baby ka, tawag dyan stem cell. Stem cell, na-develop yan, nagiging iba't ibang cell ng katawan natin. Okay? Nagiging tissue, nagiging muscle tissue, sa nerve, sa brain. So, ngayon, habang umiidad ang tao, nagkakaroon ng problema dahil sa kinakain. Sa lifestyle, sa paligid, sa pollution, external factors, ang tawag doon, oxidation or oxidative stress. Pag hindi na solusyonan, ano nangyayari? Mamamatay yung cell. Tama? At pag namatay na yung cell, dito na maapektuhan yung iba't ibang organs na katawan natin. Kaya tayo may iniinda.
Number one factor dyan, pag yung balat natin is medyo nagkakaroon na ng deterioration dahil nga sa damage ng cell, okay? Ano pa? Ayan o, iba't ibang part ng katawan natin yung nagsasuffer. Ngayon, merong mga product na lumabas. Alam niyo po ba na merong 6,000, almost 6,000 na supplement na lumabas sa buong mundo? Almost 6,000 food supplement ang lumabas sa buong mundo, according to studies. Pero, karamihan doon, antioxidant. Pag sinabi mong anti, kung ito nagkakaroon ng oxidation, ito lang yung tinatarget niya. Yung normal cell. Para hindi masira. Ang tanong, paano yung sira na? Ano mangyayari sa sira na? Ay na. Wala na, mawawala rin siya. Ibig sabihin, mape-preserve lang yung healthy. Paano yung sira? Okay? Sabi ng study, revolutionizing medicine, recent developments and future prospects in stem cell therapy. Meaning, only stem cell therapy can repair damaged cell and can renew May inaantay dead ka. cell. Meron akong Yan. service. Can renew dead cell. Yung po yung ginagawa ni stem cell. Okay? So, ayan po. So, ngayon, pag-usapan natin yung stem cell. Familiar na po ba si stem cell? Narinig na? Never pa? Ngayon lang? Ngayon lang narinig, no? So, ang stem cell po, galing pa po yan, or na-discover pa yan, way back 1931, ng isang doktor, si Dr. Paul Nihan. Siya yung nagkauna-unahang nag-research about stem cell therapy. At sino yung kauna-unahang gumamit sa Pilipinas? Marcos. Imelda Marcos. Di ba? 1969. Magkano po yung stem cell? Grabe, 15,000 euros. 1969, ang 15,000 euros, nearly 1 million, malaking pera talaga. So, kaya hindi natin alam, number one, hindi pa tayo pinanganak noong 1931. Pangalawa, wala tayong 15,000 euros. Ako, personally, wala ko niyan. Di ba? So, ganun kalaking pera kasi siya. Kaya hindi lahat afford. Kaya lang naisip nila, since ito ay business, ang health is business. Kung sasabihin natin hindi business ang health, bakit may nagpapatayo pa ng ospital? Bakit may nagpapatayo pa ng clinic? Negosyo yan. Di ba? Aminin na natin, negosyo yan. Okay? So ngayon, naisip nila, hindi afford ng lahat ng tao, konti lang ang mayayaman, hindi tayo kikita dyan. Kasi bakit? Kapwa mo lang mayaman, bilang lang yan sa daliri. Di ba? Konting-konti lang yung population ng mayaman. Ginawa nila, nag-study sila ng iba't ibang, nagkaroon sila ng iba't ibang study. Yan. Tapos, eventually, nagkaroon sila ng iba't ibang klase ng option ng stem cell therapy. Ito yung maganda. Before, walang option ng tao. Walang option. Either may 1 million ka, at take note, hindi po isang session yun. 5 session yun. Hanggang 7. So, nearly 5 million to 7 million para ikaw ay maging healthy. Tingnan nyo naman si Enrile. 100 years old. 101, 103 na yata yun eh. Walang sakit. 101 years old because of stem cell therapy. Kaya lang, kung wala tayong pera kagaya ni Enrile, medyo wala tayong option na iba. Ngayon, meron na. Meron naman transplant. Mas mura, 700,000. Diba? Meron namang cord blood banking, yung pusod. Ipapatago mo lang doon sa isang facility, magbabayad ka 30,000 monthly. Sa St. Luke's meron na. Meron din namang stem cell, adult stem cell banking. Galing naman sa baby. Okay? Magbabayad ka lang din ng magkano? 20,000-30,000 para magkaroon ka ng stem cell banking. Or, placentas pa, 20,000 up to, 20,000 up to 70,000 per session. Okay? Plus, yung animal placenta, ship order. Ito naman, 27,000. Okay? Sa isang bottle. Okay? Ang kagandahan, ang stem cell therapy, proven. Okay? Proven na po yan. May aral, may studies lahat yan, may clinical studies lahat yan. Lahat po yan, maganda. Wala tayong may pipinta sa stem cell. Kasi nga, ito yung breakthrough eh. Di ba? Kaya lang, meron po na-discover pa na isa. Bukod sa animal, bukod sa human, meron tayong tinatawag na plant-based stem cell. Yung iba, hindi nila matanggap na meron ganito. Kasi yung tita ko, doktor eh. Pinunta ko sa bahay nila, sabi ko sa uncle ko, biligay ng ganito, biligay ng stem cell. Ay, walang ganyang stem cell. Huli sila sa balita. Ang mga medical doctors, hindi nila ina-accept na mayroong ibang form ng stem cell. Huli na sila sa studies. Di ba? Huli na sila sa studies. Tignan niyo po ito po, green apple stem cell. 1990s pa meron na, ginagamit ng stem cell, ang apple or green apple na stem cell, way back 1990s pa. So, matagal na rin siya ginagamit, traditional medicine. Ano pa? Pangalawa yung grapes.
At tawag nila rito, double stem cell. Yung Phytotech cell or Phytocell Tech na company, yan yung una naglabas niyan. Proven na po yan. Kasi bakit? Meron niyang clinical studies. Para maintindihan natin ano may ibig sabihin ng clinical studies, kung ikaw ay merong research, halimbawa si bawang. Sabi nila bawang daw is maganda for high blood. Diba? So, sabi ng mga research, pero hindi ba proven? Wala pang clinical studies ang bawang. Correct? Unlike itong dalawa, meron ng tinatawag na, welcome ma'am, meron ng tinatawag na clinical studies. Okay? Tapos ito pa yung maganda. Merong breakthrough product or merong breakthrough na fruit. Dahil nga ito ay plant, pag-uusapan natin yung raw materials mismo, yung pinaka-plant mismo, yung tinatawag natin na sea buckthorn, ayan o, para lang siyang duhat na orange. Di ba? So, para lang makain talaga ng putas talaga siya, no? Ang tawag sa kanya is sea buckthorn or Hippophae rhamnoids. Bakit siya tinawag na Hippophae? Mamaya malalaman natin. Sabi nito, nutrient dense orange berry known as stem cell support ingredients. Kailan pa siya ginagamit? Used for centuries. Hindi lang tawag dito, hindi lang 10 years, 30 years, 40 years, centuries na in traditional medicine. Ang tawag sa kanya, bagong luma. Bakit? Kasi ngayon pa lang 2025 na de-discover ng mga scientists yung kanyang natural superfruit capacity. Meaning, matagal na siya. May kwento na siya. Kasi ginagamit siya ng Tibetan, ng Mongolian. Saan ba yung makikita? Mount Everest, yung paligid ng Mount Everest. Para kasing ang Mount Everest, yung paligid niya, ang tawag doon, Himalayas Mountain. Kumbaga sa Pilipinas, Sierra Madre. Bulubundukin. Tapos nandun yung Mount Everest sa Himalayas Mountain. Okay? So, ginagamit na nila yon noon pa. At sabi rito, na yung 2025 pa lang, 2025 pa lang, dumadami yung users ng or gumagamit or nagbebenta or nagpa-market ng sea buckthorn. Wala pang masyado. Tingnan niyo po yung kanyang key benefits. Nourish, activate, endogenous or your own stem cells and protect. So maraming stem cell na option kanina, pero may tanong, ano yung the best stem cell? Yeah? So may the best stem cell, mamaya pag-usapan natin yun. Kasi maraming ang stem cell sa market at mahihilo ka sa dami eh. Di ba? Pag lahat ininom mo, number 1, magastos. Pangalawa, hindi mo alam kung ano talaga yung maganda ron. Sa dami. Correct? So may pag-usapan natin yung kanyang nutritional value. Bakit siya tinawag na nutrient dense? Imagine niyo po yung pinag-usapan natin na apple at grapes, yung kanyang nutrition, 17 times pa more than apple. 31 times more than grapes. Kung maganda yung grapes, kung maganda yung apple, times 17 and times 31 si sea buckthorn sa nutrition. So kung magandang stem cell doon, proven yun, how much more si sea buckthorn? Diyan na lang sa dalawa, pwede na tayong matapos sa usapan, di ba? Eh, may banana pa. Di ba? Isipin mo mama, para makuha mo yung nutritional value ng banana, 128 times. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging super healthy at makuha mo yung banana, kain ka ng 128 na saging isang araw. Kaya? Di ba? Pagtapos mo, parang nangangati ako. Kakasaging mo, di ba? Iba na yung boses mo nun, di ba? Saging araw-araw eh. So, ayan po yung kanyang nutritional value. At yung kanyang capacity, mag-neutralize ng free radicals o yung ORAC value na tinatawag, hanggang nearly 900,000 to 1 million. So, ganun kataas. Ang tawag sa kanya ay superfruit among superfruit. Kung familiar ka sa strawberry, goji berry, mga berry-berry na binibili sa market, na magaganda lahat yun. Ang tawag sa kanya is superfruit among superfruit. Ibig sabihin, pag nag-muting yung mga berries, siya yung Hari. presidente, siya yung hari. Lahat yung nakaluhod. Anong mga paglilingkod namin kamahalan? Parang ganun. Di ba? Kasi among among superfruit siya. Di ba? So ano pa? Ito yung kinakwento ko kanina. Hindi siya na-discover at hindi siya kwentong barbero lang. Kasi bakit? Sige yung Giscan, yung mismong si Alexander the Great, sige yung Giscan, at sa panahon ng Indian Empire, meron na siyang kwento. Familiar naman siguro kay Alexander the Great sa history. Yes. Di ba? Sa history natin, nananakop yan from Europe to Asia. Alam niyo kung bakit, ma'am? Aksidente na na-discover yung sea buckthorn kasi yung mga hayop nilang alaga, yung mga alaga nilang kabayo, nung sila napasabak, iniwan nila yung mga sugatan. Pagbalik nila, sabi, shining horse. Kaya tinawag siyang Hippophae rhamnoids. Kasi bakit? Shining horse daw yung
shining horse kasi magaganda yung balahibo ng mga alaga nila. Ang ginawa ni Alexander the Great ngayon, kinain niya, ginawa niyang kasama ng diet niya, pati doon sa mga troops niya. Ginamit nila ngayon yung sibakton. Ngayon kung sasabihin natin peke yung kwentong yan, eh baka bumangon yan. Di ba? Sino nagsabing peke? Sisibatin ko. Di ba? Ganon din kay Genghis Khan. Ano? Si Genghis Khan. Napakaganda ng kanilang mga kwento. Alam niyo kung bakit po legit source yan na evidence? Bawal po kasing gumawa ng fake news niya. Bawal. Subukan mo mag-fake news ka sa harapan ng Alexander the Great. Ay, puto lang ulo na mag-fake news. Ganon sa kanila eh. Kaya ibig sabihin, yung kwento na yan, tawag na sa kanya is folklore. Wala pa kasing scientific studies, pero meron ng kwento. Hindi lang yun. Gaano katindi yung si Buckthorn? Sabi nga rito, the Ramayana mentions a magical herb called Sanjivani Bhuti, known for its life-giving properties and ability to revive the dead. Ganon katindi yung kwento tungkol kay si Buckthorn. At hindi kwentong barbero, na parang kwento-kwento lang. Diba? Talagang may basis. Diba? Kasi mga empire po yan eh. Diba? Subukan mong gumawa ng kwento sa empire. Baka sa sundalo pa lang, yarihin ka na pag gumawa ka ng, di ba? Bawal mo nga magsalita ng masama sa hari, di ba? Eh, how much more gumawa ka ng kwento? Di ba? So, ganun po ibig sabihin lang, pinapatunayan lang, ganun ka-legitimate yung source about si Buckthorn. Way back then pa, BC pa yan eh. At AD, no? Matagal ng panahon. Ngayon, dahil may science na, or may studies na, advanced na yung technology, may pag-aaral na. Okay? So ngayon, sino ba yung nag-aral tungkol kay si Buckthorn? Meron tayong tinatawag na National Library for Medicine sa online or yung Public Medical Central. Sino ba yung Public Medical Central na yun? US government lang naman po. No? Kung may kakilala kang taga DOH, kung may kakilala kang taga World Health Organization, sabihin nila maganda ba si Buckthorn? Itanong niyo po sa government ng US kasi sila yung nag-study. Meron silang clinical studies, hindi lang research. Pwede ko po ipakita mamaya sa inyo na meron talaga siyang study ng US government. Kasi mismo sa website doon, this is an official website of the government of USA. So, gano'ng katibay. Ibig sabihin, pag pirinesent mo, hindi ka kakaba-kaba. Totoo ba yung source mo? Sige, pumunta ka ng Amerika, tanungin mo. Ito yung website nila. Pakipag-away ka kay Donald Trump kung gusto mo. Di ba? Kasi marami po nagsasabi maganda yung product nila. Tama, mali? Kahit naman ako eh. Halimbawa, may kalaban akong product sa labas. Sabihin ko mas maganda yung akin. Pero anong source mo? Gaano ka-legit yung source mo? Kasi may source ka, pero ang tanong, gaano ka-legit yung source mo? Siguro naman, ma'am, legit yung US government, ma'am. Tingin nyo, legit? Tingin nyo, ma'am, pag doktor ka ng US government, paniniwalaan ka? Yes. Bariling ka naman ngayon pag nagsinungaling ka. Baka padalan tayo ng barko-barkong Navy nun pag sabihin natin hindi totoo yun, di ba? Ganon ka-legit yung source. At ito yung pag-aaral 18 amino acids. Yung nagdudugtong ng muscle mo, ng bone mo, ng tissues mo. 18 amino acids. Ang kailangan lang ng katawan mo, 5 lang. 17 minerals, or vitamins, 17 vitamins. Ang alam ko lang A, C, D, E, etc. May 17 pala. Meron kay si Buckthorn na 14 minerals, calcium, iron, potassium, magnesium, sodium, phosphorus. Diba? Tingnan niyo po nagpa-check up ka, mababa yung magnesium mo, anong gagawin ng doktor? Magnesium. Mababa yung B-complex mo, anong gagawin ng doktor? B-complex. Isa-isa ang setup. Sa dami ng iniinom mo, kung lahat yan iinumin mo per capsule, diba? Hindi ko alam kung makakakain ka pa o panay ganun ka na lang araw-araw. Sa dami. Puro capsule na lang iinumin mo. Tama, mali? Tama. Magastos pa. Kasi per piece mo bibilin eh. Eto mamo, yung minerals, yung vitamins, yung amino acids, kompleto na kay si Buckthorn. Meron pang omega 3 for the heart, omega 6, omega 9, omega 7 for brain function. Yes. Which is napakaganda. Isa mo lang ang omega sa market eh. Boy, di ba? So, ang gandahan, rich source of vitamin or omega 7 ang si Buckthorn. Good for brain health. Napakaganda niya for brain health. Not only that, meron siyang strong antioxidants. Plus, 190 plus bioactive nutrients. Sa PubMed po, yung website nila, makikita mo ron kung ano-ano yung active nutrients niya. Napakadami. Pag pinag-aralan mo isa-isa, talagang essential sa katawan natin. Hindi ko na isa-isahin nun. Pero, ang point lang, ang tawag sa kanya ay superfood among superfood. Kasi bakit? Ang tawag nga ng mga scientists dyan, powerhouse. Ibig sabihin, lahat ng kailangan ng katawan ng tao, andito na.
Kung gusto mo maging healthy, huwag ka nang kumain ng iba't ibang prutas, si Bactor na lang. Kung gusto mo maging healthy, si Bactor, kasi nandun na lahat eh. Kaya lang, hindi nga lang si siya, Bactor sa Pilipinas. hindi nga lang siya na kinoculture sa Pilipinas. Aakit nga lang ng Mount Everest. Para makakuha ka ng pinaka-prutas mismo. Okay? Ano pa ang ginagawa ni si Bactor? Sabi natin kanina, yung stem cell mo, yung best source or yung best source. Maraming stem cell sa market, lahat maganda, wala tayong sinisiraan, maganda lahat yan. Pag stem cell, odulas or saludo. Saludo yan, stem cell eh. Di ba? Pero, merong isang stem cell na the best. Ano yun? Your own stem cell. Sabi mo katabi mo, your own stem cell. Your own Meron stem tayong cell. sariling. Ma'am, may stem cell ka. Ma'am Ruth. Ala, nakita ko yung pangalan mo rito eh. Meron tayong Ayan, galing ka, di ba? stem Si Ma'am Ruth may cell. sariling stem cell. Si Ma'am Erlinda, si Ma'am Lisa may sariling stem cell. May sarili akong stem cell. Bakit the best yun? Kasi bakit? No risk of immune rejection. Unlike yung ita-transplant, hindi sa akin yun, maninibago yung katawan ko. Eh sa akin yan, hindi re-reject ng immune system ko. Pangalawa, mas safe yun at mas konti yung pwede maging complication. Pangatlo, ethically and legally simple. Kasi bakit? Hindi ka nag-transfer ng ibang cell ng ibang tao galing papunta sa'yo. Kasi parang dating nun, pag nag-mutate yung cell niya sa'yo, parang kang kumain ng tao. In a sense. Yes. Di ba? At the same time, para kang nakipag-fusion doon sa taong yun. Kasi bakit yung cell niya napunta na sa'yo? Paano pag nawala na yung cell mo, siya na? Di ibang nilalang ka na. Bakit ganito? Nagbabago yung ugali ko. Bakit ganito nag-iiba ako? O, di ba? Kasi nga, yung cell niya. Ito, readily available. Hindi mo kailangan maghanap ng donor. Ikaw, meron ka eh. Ba't ka maghanap ng donor? Meron pa. And more personalized and effective. Tignan niyo po ang autologous or your own stem cell offers a natural, personalized, and effective path to healing. Natural yung healing na nangyayari sa'yo kasi nga, sa'yo yung stem cell. Kaya lang, yung stem cell mo, ang tanong, bakit may stem cell na pala ako? Ba't pa ako nagkakasakit? Hindi kasi siya activated. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Sabi din, yung tawag ito, yung stem cells are powerful because they have the ability to develop into specific types of cell. Pwede siya maging iba't ibang cell kasi wala siyang specific target. Halimbawa, pag nag-stem cell therapy ka, kung ano yung kailangan ng katawan mo, yun yung dinedevelop niya. Kung anong parte ng katawan mo yung mahina, yun yung dinedevelop niya. Okay? Kaya lang, sabi dyan, support the repair and regeneration of damaged tissue. However, this potential is only useful when the stem cells are activated. Sabi mo sa atin mo, activated ka na ba? Activated ka na ba? Activated ka na. Papa-activate na. Activated yan. Yes. Malapit na. Meaning, they are triggered to start working. Ayan. Dapat ma-trigger siya para gumana siya sa katawan natin. Ang tanong, paano siya matitrigger? Balikan ko yung sinabi ni si Bactor kanina, di ba? Si Bactor triggers stem cell activity. Sabi nga kanina, di ba, activate your own. Di ba yung kaninang slide natin? Activate your own. Ibig sabihin, si C-Bactor, tinitrigger niya yung stem cell activity, pinapabilis niya yung circulating or pinaparami niya yung circulating stem cell sa katawan niya. Yun. Di ba? At dahil marami ng circulating stem cell, bumibilis ngayon yung repair at rejuvenation of cells. At ang ibig sabihin, pag marami ka ng healthy cells, magiging healthy ka na. Magkakaroon ka na ng tinatawag na healing. Totoo may healing kapag merong dumadaming stem cell sa katawan mo. Kasi bakit? Natural sa katawan mo yun eh. Diba? Parang nagiging 30 years younger. Ano, mamumultiply? Tinaman katabi mo, 30 years younger. Tinaman. Pag uminom na stem cells. Sa So, ngayon, as may nire-repair Kaya mag-picture muna kayo bago kayo uminom. sa ngayon, hindi pa yan umiinom, kaya mukhang ganyan pa. Pero pag nag-take na yan, 30 years younger yan. Diba? Imagine mo, in Oo nga, feeling ko 10 taon na eh. Yes! Wala pa sa... Diba? So, ayun po yung bata. So, ayun po ginagawa ni si Bactor. Tignan niyo po natural stem cell activator. Tayo po, hindi natin kalaban yung mga stem cell sa labas. Hindi natin kalaban. Tayo yung pinakakailangan ng mga lahat ng stem cell market. Kasi bakit? Yung product natin is activator ng stem cell. Maganda yung stem cell mo, kaya lang kung wala yung product ko, hindi mag-activate yung stem cell. Activator. Doon sa iinom. Kaya kailangan mo ng product namin.
Ganun kasimple. Tingnan mo, paano na inactivate yung stem cell? When your cells are nourished, your stem cell activates and your body begins to repair, renew, and rejuvenate. Paano? Kailangan ng nourishment. Hindi lang basta nourishment. Complete nutrition is the key to activating your stem cells. Dapat kompleto yung stem cells sa katawan. Or yung nutrition ng cells mo para Paano matitiyak ang activate. kompleto ng stem cell ko? Ito ang magandahan. Sa pag-tinake mo kasi si Cibacton, kompleto na siya. Number 1, makikita mo yan. Yung unti-unti makikita mo yan sa pagpatagal, siyempre, sa balat. Lumalakas ka. Malakas ka, presence of mind, balat, etc. Tapos yung mga organs mo, etc. Yung mga dati mo nararamdaman na Wala kang stress, hindi maganda, anxiety. napapalitan yun. Diba? Diba? Laging happy. Diba si Mami, laging happy. Yun, no? Yeah. Di ba? So, Parang nararamdaman ko na nga yan. Diba? Ayun. One fruit total nourishment po ang ina-offer ni Cibacton. One fruit total nourishment. Kung kakain ka ng mga prutas para maging healthy, kalimutan mo na. Kasi bakit? Hindi kompleto. Gagastos ka lang. Cibacton na lang. Kompleto na lahat. Tanong, ito maganda ginagawa niya. Ayan. 190 plus bioactive nutrients plus yung mga ingredients na kanina. Ano? 450. 450 sa Pupunta po sa lahat ng parte ng 370. katawan natin. Di ba? Pupunta sa lahat ng parte ng katawan natin. Okay? So yan. Ngayon po, pag-usapan natin, ano pang product sa Pilipinas ang merong Cibacton? Kasi sa iyo ano lang siya eh. Sa Himalayas Mountain, alam naman mag-hiking pa ako para lang kumuha ng Cibacton. Actually, meron na po tayo sa company natin. Ito po yun. Yung tinatawag natin na Nutricel. Yan, Nutricel. Meron po siyang 20 sachets na sublingual. Ang pag-take po niyan, hindi siya iniinom, hindi siya inahalo sa tubig. Binababad lang po sa ilalim ng dila yung sachet. Ganito po yung tsura ng sachet natin. Wala pa siyang print sa ngayon. Kasi bago pa lang po yung company. 3 months pa lang po yung products. Di ba? Buksan mo lang siya, babad mo sa ilalim ng dila, kaya mo siya matunaw. After nun, kung may matira man, kasi minsan may matitira eh, mamumuo. Pag nasipsip mo kasi namumuo siya, kainin mo na ng pang candy. Ang lasa niya maasim-asim, medyo matamis ng konti. Pero natural yung tamis niya. Yung spike ng sugar, wala na yun kasi tinanggal na yun sa fruits niya. Okay, kung meron ng sugar content yung mga fruit na iba dito. Okay, so yan po yung kinapag-take niya. Empty stomach, kailangan maganda siya empty stomach. At the same time, pwedeng gamitin hanggang 10 sachet kada araw. Maximum. Hindi, maximum po yun, maximum. Apo. Dalawa lang ako sa ating Ayan, gabi. dalawa. Pwede na po yun. Pero maximum hanggang 10. Kung sakaling kailangan talaga ng katawan niya, mas marami. Mahina. Opo, hanggang 10 po. Kung halimbawa na yung katarata, pag may katarata, huwag niyo pong budburan sa mata. Maximize. Malabo mata mo. Iinumin pa rin. I-take pa rin, hindi pa na iinumin. Okay? Bakit may katarata? Actually, ma'am, ang ginagawa niya kasi lahat ng parte ng katawan niya. Cells kasi ang gamit ang tinitake ang Kasi ang ibibigay niya is nutrition. general. General approach siya. Hindi tayo mag... Pakinggan niyo po ah. Hindi may interval.